Paro-paro. Wala sa sariling nakatanaw kung saan habang nakabukas ang cellphone at inaantay na matapos ang klase na pinakikinggan. Nakatanaw sa mga hayop na malayang nag-iikot sa kung saan-saan. Mga hayop na kung titignan ay may kalayaan. Tila ang isipan ay nasa kalawakan na naman. Kung ano-ano na naman ang sumasagi sa isip at nagbabadya na naman ito ng kalungkutan. Mga salitang nais kong bitawan pero alam kong may mga masasaktan. Gusto ko nang isuko yung laban. Gusto ko nang magpahinga, yung tipong wala nang gisingan. Alam kong talo na ako sa laban kaya gusto kong isuko na lang. Hindi na sapat ang pagtulog para pawiin ang nararamdaman kong kapaguran. Mga tanong na hinahanapan na naman ng kasagutan. Sapat na ba ang aking nagawa para sila itulungan? Ang mga ginagawa ko ba ay may patutunguhan? Kaya pa ba? Tama bang nandito ako sa ganitong panahon? Ano ba talagang dahilan kung bakit pa ako lumalaban? Dapat pa bang lumaban? Inilihis ang isipan sa kung ano-anong tanong. Tinuon ang paningin sa cellphone na nasa harapan. Ang puting paru-paro na nakadapo sa kamera ay maagaw ng aking atensyon. Ilang saglit pa ay ito'y lumipad sa kalangitan. Muling itinuon ang mata at isipan sa pinag-aaralan. Doon pumasok sa isipan ang isang tao na alam kong sa akin ay may tiwala. Yung taong kahit kailan sa akin ay hindi nang husga. Yung taong naging sumpungan ko kahit hindi ko na nakikita. Yung taong nakikita ang bawat pag-iyak ko kahit sa tabi ko ay wala siya. Yung taong alam kong patuloy na sumusuporta sa mga bagay na ako'y masaya. Yung taong sobrang saya kapag nakikita niyang masaya ako sa aking mga nakuha. Yung taong alam kong nandyan palagi kahit na hindi ko na siya mahawakan at makita. Yung taong yun, siya yung namimiss ko ng sobra. Sa mga oras na dumaan kanina, ang utak at puso ko ay okupado at nanghihina. Muntik na namang ang buhay ay tapusin bigla. Biglang dumalaw sa aking isipan ang paru-parong nakita. Tila sa puso't isipan ay yun ang nagpakalma. Patuloy na binibigyan ako ng pag-asa at parang sinasabi na kaya mo yan, laban pa. Pero patuloy pa din akong umaasa. Sana kahit ilang oras sa kalangitan ay pwedeng bumisita. Gusto ko lang yakapin yung taong matagal ko nang hindi nakikita. Kahit ilang oras lang na pagbisita. Nais ko lang muling marinig ang tinig niya. Nais ko lang muling maramdaman ang yakap niya. Dahil sa yakap niya, ako'y nagiging payapa. Noon ay lagi niya akong pinapakalma. Sa bawat pagpatak ng luha ko ay siyang pagpunas niya ng panyo sa aking mga mata. Sa tuwing may sakit siya, ang nag-aalaga, ang paru-paro sa buhay ko, ang paksa ng tulang ito. Walang iba kundi ang nanang ko.